Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon. Post ni Dare to Us. Breaking. According to Senate President Alan Peter Cayetano, sisimulan na sa June 4, Thursday, ang Blue Ribbon Committee hearing and investigation for the flood control scam. Senator Rodante Marcoleta will issue the notices on Monday, June 1, 2026. Wow! Panalo ang taong bayan. Kanina, ongoing yung nag-Facebook Live si Senator Peter Cayetano. Yung napakinggan ko lang is, kinote niya ang isang biblical passage. When the righteous rules, the people rejoice. But when the wicked rules, the people malungkot. So, God hates corruption. God hates injustice. Ang gusto ng Panginoon is righteous governance, righteous leadership. Kaya lang, sa mundo nating ito is, there is evil, there is good. Palaging nag-aaway yan yung masama at kabutihan. And, ang ating gobyerno ngayon, talamak ang korupsyon. Ngayon, nangyayari ang pinakagrabing corruption in our nation's history. Kaya, hirap na hirap ang mga tao. Why? Because the present administration is saddled, punong-puno ng corruption. At salamat, to me, I consider it a hand of God. Itong nangyari, gumagalaw po ang kamay ng Diyos sa nangyari sa Senado na nagkaroon ng leadership change noong May 11. Nang dahil dyan, ito na-reorganize ang Senate Blue Ribbon Committee, napatalsik na yung ating idol, o dating idol, na ayaw nang ituloy ang investigasyon. Sabi niya, dapat pirmahan niyo muna ang partial report bago tayo mag-imbestiga. Ang dami niyang mga palusot. Nung balitang-balita yung nahuli na si Saldico sa Czech Republic, sabi niya, ito na, magpapatawag na ako ng Blue Ribbon hearing. Pagharap-harapin ko si Saldico at ang Brave 18 Marines, pati na rin si Gutesa. Conditional, at saka dapat permahan yung partial report. Conditional yung kanya. Sayang na sayang si Senator Ping Lacson, yung dating hinahangaan ng marami, dating graftbuster o anti-corruption advocate. Ano na bang nangyari? But anyway, siya lang ang makakapagpaliwanag nun. Bakit ayaw niyang magkaroon ng masusing investigasyon? At ito, panawagan ng taong bayan, pinagbigyan. Kaya magpasalamat tayo sa Brave 13 Senators. June 4, mark your calendar. And I'm sure, ang unang tatawagin dyan, Brave 18 Marines. Ay, nako. Sa wakas, after how many months? Anong buwan ba lumantad yung Brave 18 Marines? January ba? Hindi ko na maalala eh. Kala ko kasi ang tagal na eh. Sabi nga ni Senator SP Cayetano na ngayon, nung hindi pa nag-kudita, sabi niya wala tayong pag-asa na malaman ang katotohanan sa ngayon.
Maghintay na lang tayo 2028. Saka natin malalaman ang katotohanan. So give up na siya sa Blue Ribbon kasi nga sabi niya may selective investigation, may pinagtatakpan talaga. Nangyari yung May 11. Biglang sumulpot si Bato at nakaboto. Nagkaroon ng kudita. Ngayon, umalis na naman. Ngayon, nagtatago. So, ang saya. So, ang mga Maleta Gang members, nako, hindi na sila makatulog-tulog. Ang importante dito is yung public has the right to know. Doon lang sa hearing, kasi live broadcast yan, live stream, manunumpa yung Brave 18, i-cross-examine sila ng mga senador at doon na tayong taong bayan, tayo nang makakapag-desisyon kung nagsasabi ba sila ng totoo at hindi. And then, kung mayroon mang makuhang ebidensya, wala, opinion ko lang ito, wala akong tiwala sa ombudsman ngayon. Itong mga ebidensyang makakalap sa Blue Ribbon, magagamit na lang ito sa susunod na administrasyon. So sa mga hindi pa nakakalam, ang bilis. Yung ombudsman, nagsampa ng plunder, graft, bribery case laban kay Senator Jenggoy. Kahapon lang. Ngayon, may warrant of arrest na. Mabuti nga na lang at yung warrant of arrest ni Senator Jinggoy bailable dahil ang inaprubahan ng Sandigan Bayan is yung graft case. Mababang bailable. Kaya, libre pa rin. Makalabas pa rin siya, magdasal po tayo na sana yung plunder hindi maaprubahan. Kasi, si Martin Romualdez mag 2 months na. Sinampahan siya ng kaso hanggang ngayon. Wala pa naman siyang warrant of arrest. Napakabilis itong pag-issue ng warrant of arrest. Kasi nga, nandyan siya sa Brave 13 senators. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo. Dahil grabe na daw ang pagbatikos ng taga Bukidnon sa kanya. Ano ba ito? Nag-people power ang mga taga Bukidnon laban ba kay Senator Subiri?